Nanginginig ang kamay ni Ernesto habang itinuturo ang isang papel sa ibabaw ng kanilang lumang lamesa. Hindi dahil sa kanyang edad, kundi sa bigat ng damdaming bumabara sa kanyang dibdib. Ano ang ibig sabihin nito, Clarice? Ang tanong ay halos pabulong, basag at puno ng sakit. Sa harap niya, nakatayo ang kaisa-isa niyang anak, ang huling alaala ng kanyang yumaong asawang si Lorna. Hindi makatingin ng diretso si Clarice. Ang mga mata nito, na dati kumikinang sa tuwa sa tuwing siya'y tinitingnan, ay ngayon nakatutok sa sahig na gawa sa kahoy. 1 linggo pa lang ang nakalipas. Naaalala pa ni Ernesto ang amoy ng kapeng bagong timpla at ang init ng kamay ni Clarice sa kanyang balikat. "Tay, may magandang opportunity po para sa inyo," sabi nito. Ang boses ay malambing. Katabi niya ang kanyang asawang si Mark na may ngiting abot tenga. "Isang investment po, para hindi na kayo mamroblema sa future, para masigurado po namin na magiging komportable kayo." Si Mark ang nagpatuloy. "Huling pirma na lang po, Tay. Ituring nyo na lang pong regalo namin sa inyo para sa lahat ng sakripisyo nyo." Regalo? Sakripisyo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa isip ni Ernesto ngayon. Ngunit ang kahulugan ay mapait, puno ng lason. Ibinagsak niya ang hawak na dokumento sa lamesa. Ang kaluskos ng papel ay parang putok ng baril sa katahimikan ng kanilang bahay. "Hindi ko maalalang pumirma ako rito," maring sabi ni Ernesto. Ang boses ay unti-unting tumitigas. "Clarice, tingnan mo ako sa mata. Sabihin mo sa akin ang totoo." Dahan-dahang itinaas ni Clarice ang kanyang mukha. Namumutla ang kanyang mga labi. May mga butil ng pawis sa kanyang noo. "Tay, hindi ko po maintindihan." "Huwag mo akong gawing tanga." Ang sigaw ni Ernesto ay bigla at malakas, puno ng pinaghalong galit at pagkabigo. Napaurong si Clarice. "Abogado ang kumausap sa akin kanina. Tinanong niya ako tungkol sa voluntary sale ng lupa natin sa probinsya. Ang lupang pamana sa akin ng lolo mo. Ang lupang sinabi ko sa iyong para sa magiging apo ko." Napayuko muli si Clarice. Ang mga balikat ay nagsimulang manginig. Wala pa ring salitang lumalabas sa kanyang bibig. Naramdaman ni Ernesto ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang imahe ng kanyang anak ay unti-unting lumalabo. Naalala niya noong bata pa ito, noong tumatakbo ito sa kanya tuwing nadadapa. Umiiyak, at sa isang yakap lang niya ay tumatahan na. Ngayon, siya naman ang nasasaktan. Siya naman ang nadapa. Pero ang taong inaasahan niyang tutulong sa kanya ay siya mismong nagtulak. Iniwan niya si Clarice sa sala at pumasok sa kanyang silid. Ang silid na dati puno ng alaala ni Lorna, ngayon ay parang isang malamig na kulungan. Kinuha niya ang kanilang wedding picture sa ibabaw ng tokador. Sa likod nito may sulat, "Ernesto, mahal kita magpakailanman." At sa ilalim, ang kanyang pirma. Itinabi niya ito sa pirma na nasa dokumento. Magkaibang magkaiba. Ang isa ay iginuhit ng pagmamahal. Ang isa ay iginuhit ng kasakiman. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang puso ay parang pinipiga. Lahat ng ipon niya, lahat ng pinaghirapan nila ni Lorna. Para saan? Para sa isang pirma na hindi naman kanya? Biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Nag-aalangan pa siyang sagutin ito. Baka ang abogado na naman. Baka isa na namang masamang balita. Ngunit pinilit niyang abutin ito. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello," sagot niya. Ang boses ay pagod. "Good morning, sir. Si Mr. Ernesto po ba ito?" Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Tunog profesional. "Ako nga." "Sir, from BDO po. Tumatawag lang po kami para i-confirm na naging successful po ang withdrawal ng buong laman ng inyong savings account kaninang umaga." Natigilan si Ernesto. Ang hawak niyang litrato ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi ng babae.
Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang nakabibinging katahimikan ang kanyang naririnig. Wala nang natira. Nasa loob sila ng sasakyan ni Mark pero hindi marinig ni Clarice ang ingay ng makina o ang mga busina sa labas. Ang tanging umuulit-ulit sa kanyang isipan ay ang sigaw ng kanyang ama, ang itsura ng pagkabigo sa mga mata nito. Ang mga mata na dati puno ng pagmamalaki sa tuwing siya ay tinititigan. Okay ka lang, love? Ang malambing na boses ni Mark ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang kamay nito ang humawak sa nanginginig niyang kamay. Mainit ang palad ni Mark, ngunit ang pakiramdam ni Clarice ay nilalamig siya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ko kaya, pabulong niyang sagot. Ang tingin ni tatay, Mark, parang pinapatay ako. Hinaplos ni Mark ang kanyang buhok. Shh! Malalagpasan din natin to. Ginawa natin to para sa atin. Para sa future natin. Hindi lang niya naiintindihan sa ngayon. Pero balang araw, magpapasalamat din siya. Para sa future nila. Paulit-ulit na sinasabi iyon ni Mark. Isang magandang bahay. Isang negosyo. Isang buhay na malayo sa hirap na kanyang kinalakihan. Iyon ang pangarap na ipininta ni Mark. At si Clarice, sa sobrang pagmamahal at pagtitiwala, ay naniwala sa bawat kulay, sa bawat guhit. Ngayon, ang pangarap na yon ay parang isang bangungot. Pagdating nila sa bago nilang tinutuluyang apartment, isang lugar na maganda at moderno, kabaliktaran ng lumang bahay ng kanyang ama, agad na pumasok si Clarice sa kusina. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay, kahit ano, para maalis ang mga imahe sa kanyang isip. Nagsimula siyang maghugas ng mga plato. Ang bawat kuskos ng espongha ay marahas. Sinusubukan niyang burahin ang alaala ng mukha ng kanyang ama. Pero habang tumatagal, lalo lang itong lumilinaw. Ang pagkadismaya, ang sakit, ang pagtataka. Biglang nadulas ang basang plato mula sa kanyang kamay. Pumagsak ito sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Napatalon siya sa gulat. Kasabay ng pagbasag ng plato ay ang pagbasag ng kanyang pagpipigil. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Clarice! Mabilis na lumapit si Mark. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Niyakap siya nito mula sa likuran. Anong nangyari? Nasugatan ka ba? Umiling lang siya, hindi makapagsalita. Nakatitig lang siya sa mga bubog na kumalat sa sahig. Parang larawan ng kanyang puso. Binasag niya ang tiwala ng kanyang ama. Hayaan mo na yan, bulong ni Mark sa kanyang tainga. Ako na ang maglilinis niyan. Magpahinga ka na lang muna, love. Masyado ka nang stressed. Pero paano siya magpapahinga? Paano siya matutulog kung sa bawat pagpikit niya, ang ama niya ang nakikita niya? Habang nasa banyo si Mark, hindi na natiis ni Clarice. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ng kanyang ama. Tatay. Pinindot niya ang call button bago pa man niya mapigilan ang sarili. Nagring ito ng isang beses, 2 beses. Sa ikatlong ring may sumagot. Hello? Ang boses ng kanyang ama. Mahina, pagod, basag. Naramdaman ni Clarice ang pagbara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang sabihing, mahal kita. Tay. Pero walang lumabas. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng kanyang cellphone. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Isang buntong hininga na puno ng bigat ng buong mundo. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Umagulgol siya ng walang tunog. Ilang sandali pa, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang ama. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sasagutin ba niya? Anong sasabihin niya? Sa huli, pinindot niya ang answer. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Ngunit hindi pa rin siya makapagsalita. Isang malamig at walang emosyon na boses
ang kanyang narinig. Umuwi ka. Mag-usap tayo. Isama mo ang asawa mo. Ngayon na. Ang bahay na dati pugad ng masasayang alaala ay sinalubong sila ng isang nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Ernesto sa kanyang paboritong silyang tumba, ngunit hindi ito umuugoy. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sa ibabaw ng lamesa, sa pagitan nila, ay ang mga pekeng dokumento. Si Clarice at Mark ay umupo sa silyang nasa tapat niya. Pakiramdam ni Ernesto ay hindi niya kaharap ang kanyang anak, kundi dalawang estranghero. Bumalik ang pera. Simpleng sabi ni Ernesto. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ibalik niyo ang lahat ng kinuha niyo. Nagkatinginan sina Clarice at Mark. Si Mark ang unang nagsalita. Ang nangiti sa kanyang labi ay pilit at hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tay, hindi po ganun kadali yun. Nai-invest na po namin ang pera. Alam niyo naman po, kailangan hintayin ang returns. Ano po bang masama kung gusto naming i-secure ang future ninyo Tay? Napatiimbagang si Ernesto. Future? Anong future ang pinagsasabi mo? Ang pagnanakaw sa sarili mong pamilya? Hindi po yun pagnanakaw. Giit ni Mark. Medyo tumataas na ang boses. Diskarte po yun. Diskarte? Halos matawa si Ernesto sa pait. Mark, wag mo akong subukan. Tumingin si Ernesto kay Clarice. Ang kanyang anak ay nakayuko lang. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumapatak sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang pananahimik nito ay parang isang kutsilyong lalong sumusugat sa kanya. At ikaw, sabi niya, ang boses ay nanginginig na sa galit. Itinuro niya ang kanyang anak. Pinalaki kita ng may dangal. Pinalaki kita ng nanay mo na may takot sa Diyos. Huwag mong sabihing kasama ka sa panlolokong ito. Iyon ang nagpabuhos sa lahat. Humagulgol si Clarice. Tay, patawad. Isang salita lang, Clarice. Isang salita lang ang kailangan kong marinig mula sa'yo. Sabihin mong hindi mo alam to. Pero walang lumabas sa bibig ni Clarice kundi ang mga hikbi. At sa bawat hikbi, lalong nadudurog ang puso ni Ernesto. Iyon na ang kumpirmasyon. Hindi, bulong ni Ernesto sa sarili. Tumayo siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi ko kayo mapapatawad. Tandaan niyo yan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Tatawag ako ng pulis. Doon nataranta si Mark. Tay, huwag! Huwag niyo pong gawin yan. Mag-usap po tayo. Pero hindi na nakinig si Ernesto. Sinimulan niyang i-dial ang numero ng presinto. Mabilis na tumayo si Mark at hinila si Clarice patayo. Tara na, umalis na tayo dito. Sigaw ni Mark. Sandali, si tatay. Nagpupumiglas na sabi ni Clarice. Pero mas malakas si Mark. Kinaladkad niya si Clarice palabas ng bahay at papunta sa kanilang sasakyan. Sumunod si Ernesto. Ang cellphone ay hawak pa rin. Huwag kayong tumakas, mga magnanakaw. Sigaw niya habang binubuksan nila ang pinto ng kotse. Pinilit ni Ernesto na pigilan si Clarice. Hinawakan niya ito sa braso. Anak, huwag kang sumama sa kanya. Huwag mo akong iwan. Bitawan mo siya, sigaw ni Mark. Itinulak nito si Clarice papasok sa passenger seat at mabilis na umikot papunta sa driver's side. Clarice, anak! Desperadong tawag ni Ernesto, kumakatok sa bintana ng kotse. Sa loob, nagmamakaawa si Clarice kay Mark. Mark, parang awa mo na. Huminto ka. Ang tatay ko. Pababayaan mo bang makulong ako? Makulong tayong dalawa? Sigaw ni Mark habang pinaaandar ang makina. Paandarin mo! Ikaw ang mag-drive! Sa sobrang taranta at takot, sa gitna ng sigawan ni Mark at ng mga katok ng kanyang ama, umupo si Clarice sa driver's seat. Ang kanyang mga paa ay nanginginig habang tinatapakan ng silinyador. Inatras niya ang sasakyan ng mabilis. Muntik nang masagi si Ernesto. Clarice! Ang huling sigaw na narinig niya mula sa kanyang ama ay puno ng sakit at hindi makapaniwala.
Pinaharurot niya ang sasakyan palayo. Sa rearview mirror, kitang-kita niya ang kanyang ama. Nakatayo sa gitna ng kalsada, unti-unting lumiliit ang anyo. Hanggang sa makita niyang dahan-dahan itong napaluhod. At pagkatapos, ay bumagsak sa malamig na semento. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Clarice. Pero huli na ang lahat. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang tunog ng humaharurot na sasakyan at ang sarili niyang mga hikbi. Iniwan niya ang kanyang ama, iniwan niya itong mag-isa, nakahandusay sa madilim at malamig na kalsada ng pagkakanulo. Ang huling namalayan ni Ernesto ay ang papalayo at nakasisilaw na ilaw ng sasakyan ng kanyang anak. Pagkatapos, kadiliman. Nagising siya sa malamig na simoy ng hangin at sa marahang tapik sa kanyang balikat. Tay! Tay! Gising po! Isang hindi pamilyar na boses. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang binatang nakasombrero. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa likod nito ay isang delivery van. Okay lang po ba kayo, Tay? Nakita ko po kayong nakahandusay sa kalsada. Sinubukan ni Ernesto na bumangon. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang likod at ang bigat sa kanyang dibdib na higit pa sa anumang pisikal na sakit. Tinulungan siya ng binata na makatayo. Salamat, iho, sabi niya. Ang boses ay paos. Nahilo lang siguro ako. Isang kasinungalingan para pagtakpan ang isang masakit na katotohanan. Iginaya siya ng binata, pabalik sa kanyang bahay. Nagpumilit itong ihatid siya hanggang sa loob. Sigurado po kayong ayaw niyong magpadala sa ospital, Tay? Umiling si Ernesto. Hindi na. Salamat ulit. Nang makaalis ang binata, isinara ni Ernesto ang pinto. Napasandal siya rito at ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa pinto. Doon, sa katahimikan ng kanyang bahay na ngayon ay parang isang malaking puntod. Ibinuhos niya ang lahat. Umiyak siya na parang isang bata. Umiyak siya para sa kanyang asawa, para sa kanyang anak, at para sa kanyang sarili na naiwang mag-isa. Ang buong gabi ay isang walang katapusang paghihirap. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Tanging ang paulit-ulit na imahe ni Clarice, sa rearview mirror ang kanyang nakikita. Kinabukasan, sumikat ang araw, ngunit para kay Ernesto, ang mundo ay nanatiling madilim. Tumayo siya at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay isang matandang lalaki na pinabayaan. Isang matandang lalaki na naubos, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa pagmamahal na ibinigay niya sa maling tao. Ngunit sa likod ng pagod at lungkot sa kanyang mga mata, may biglang sumibol. Isang maliit na kislap, galit, determinasyon. Hindi, bulong niya sa kanyang refleksyon. Hindi dito nagtatapos. Kinuha niya ang natitirang lakas sa kanyang katawan. Naligo siya. Nagbihis ng kanyang pinakamatinong polo. Hinanap niya sa lumang direktoryo ang numero ng isang abogado na minsan nang nabanggit sa kanya ng isang kaibigan. Isang maliit na law office sa bayan. Nang hapong yon, nakaupo siya sa tapat ni Attorney De La Cruz, isang may edad na ring abogado na may mabait na mga mata. Inilatag ni Ernesto ang lahat. Ang investment, ang mga pekeng dokumento, ang pag-abandona sa kanya sa kalsada. Hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang boses habang nagkukwento. Tahimik na nakinig ang abogado. Nang matapos si Ernesto, tumango ito. Nang dahan-dahan. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya, Mr. Ernesto. Sabi nito sa mahinahong boses. Habang pauwi, naramdaman ni Ernesto ang kaunting pag-asa. Ngunit kasabay nito ang isang matinding kirot. Ang pag-asang ito ay nangangahulugang kalaban niya ang sarili niyang anak. Ang laman ng kanyang laman, ang dugo ng kanyang dugo. Pagdating sa bahay, sa paghahalongkat niya ng mga dokumentong maaaring makatulong, isang maliit na kahon ang kanyang nabuksan. Mga alaala ni Clarice, ang una nitong sapatos, ang mga ribon nito sa buhok, at isang pirasong papel.
Isang sulat mula sa 7 taong gulang na si Clarice, isinulat sa magulong pagkakasulat ng isang bata. Dear Tatay, paglaki ko, ako mag-aalaga sa inyo ni Nanay. Bibilhan ko kayo ng malaking bahay at masarap na pagkain araw-araw. Pangako, hindi ko po kayo iiwan. Mahal na mahal ko po kayo. Love, Clarice. Hinawakan ni Ernesto ang sulat. Ang papel ay lumana at medyo naninilaw. Pero ang sakit na idinulot nito ay sariwa at matindi. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama mismo sa salitang pangako. Ang pangakong napako. Isinara niya ang kahon. Itinabi niya ang sulat. Itinabi niya ang mga alaala. Sa ngayon, kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang kalimutan na ang kalaban niya ay ang maliit na batang babaeng nangako sa kanya noon. Ang kailangan niyang harapin ay ang babaeng nag-iwan sa kanya sa kalsada. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney de la Cruz. Mr. Ernesto? Sabi ng abogado sa kabilang linya. May pag-aalinlangan sa boses nito. Attorney, may balita po ba? Isang pagbuntong hininga ang narinig niya. Mayroon, pero hindi maganda. Dahil pirmado ang mga kasulatan, kahit papeke, at dahil anak mo si Clarice, aabutin tayo sa korte. Magiging mahirap, magiging magastos, at magiging matagal. Napatitig si Ernesto sa bintana. Ang simoy ng hangin ay biglang lumamig. Ang kaunting pag-asa na naramdaman niya kanina ay parang isang kandilang dahan-dahang namamatay. Nagsisimula pa lang ang laban, pero pakiramdam niya ay pagod na siya. Ang condominium unit na tinitirhan nila ngayon ay nasa ika-20 palapag. Mula sa malaking bintana sa sala, tanaw ni Clarice ang libu-libong ilaw ng syudad. Maganda, malawak, mamahalin. Pero sa tuwing titingin siya sa labas, pakiramdam niya ay hindi siya nakatanaw sa isang magandang tanawin, kundi sa layo ng kanyang tinakbuhan. Ang layo niya mula sa kanilang lumang bahay. Ang layo niya mula sa kanyang ama. Isang pekeng paraiso. Araw-araw, sinusubukan ni Mark na punuin ang kanilang bagong buhay ng kasiyahan. Dinadalhan siya nito ng mga mamahaling damit, ng mga alahas, ng lahat ng bagay na dati pinapangarap lang niya. Para sa reyna ko, sabi nito isang hapon, habang iniaabot sa kanya ang isang paper bag mula sa isang kilalang butik sa loob, isang kulay pulang bestida. Makinis ang tela, elegante ang gupit. Isinuot niya ito at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay maganda. Nakasuot ng damit na nagkakahalaga ng kalahating taon na sweldo ng kanyang ama. Pero ang mga mata nito ay walang buhay, malungkot. Sinubukan niyang ngumiti, pero ang nangungiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa kanyang refleksyon, hindi ang sarili niya ang nakita niya, kundi ang mukha ng kanyang ama. Ang mukha ng pagkabigo. Bagay na bagay sa'yo, love. Sabi ni Mark mula sa kanyang likuran, niyakap siya. Malaya na tayo, Clarice. Ito na ang simula ng buhay na para sa atin. Malaya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay mas nakakulong siya ngayon kaysa dati? Gabi-gabi, binabangungot siya. Paulit-ulit niyang nakikita ang pagbagsak ng kanyang ama sa kalsada. Nagigising siyang humihingal, ang puso ay kumakaripas ng takbo. At sa tuwing tumutunog ang cellphone, napapatalon siya sa takot, sa pag-aakalang ang kanyang ama ang tumatawag. O mas malala, ang pulis. Isang umaga, para subukang ibaling ang isip, nagpasya siyang magluto. Binuksan niya ang bago at makintab na ref, kumuha ng manok at mga sangkap. Nagsimula siyang maghiwa, maggisa, maghalo. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na parang may sariling isip. Sinusunod ang isang ritual na matagal nang nakatatak sa kanyang memorya. Hindi niya namalayan kung ano ang kanyang ginagawa hanggang sa malanghap niya ang pamilyar na amoy. Ang pinaghalong anghang ng bawang, asim ng suka, at ang malinamnam na amoy ng gata ng niyog.
adobong manok sa gata, ang paborito ng kanyang ama. Naalala niya ang mga hapon sa kanilang maliit na kusina. Dahan-dahan sa pagbuhos ng gata, anak, paalala sa kanya ni Ernesto. Para hindi mamuo at haluin mo palagi ng may pagmamahal. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang luha na ilang araw na niyang pinipigilan ay biglang bumuhos. Doon, sa gitna ng bago at malaki nilang kusina, umiyak siya para sa luma at maliit na kusinang kanyang iniwan. Sakto namang pumasok si Mark sa kusina. Love, anong niluluto mo? Clarice, bakit ka umiiyak? Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Wala to. Napuwing lang ako. Lalapitan na sana siya ni Mark para aluin nang biglang tumunog ang cellphone nito. Nakita ni Clarice ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ang nangiti nito ay biglang naglaho. Sumeryoso ang anyo nito. Hello? Sagot ni Mark. Pilit pinapakalma ang boses. Lumakad ito palayo, papunta sa balkonahe at isinara ang sliding glass door. Naiwan si Clarice sa kusina. Ang pagtataka ay unti-unting pumalit sa kanyang kalungkutan. Pinatay niya ang apoy sa kalan at dahan-dahang lumapit sa pinto ng balkonahe. Hindi niya marinig ng malinaw ang usapan, tanging ang tensyonado at pabulong na boses ni Mark. Nang akmang bubuksan na ni Mark ang pinto para bumalik sa loob, narinig ni Clarice ang huling mga salita nito, malinaw at puno ng desperasyon. Ibigay niyo lang ako ng 1 linggo pa. Babayaran ko kayo. Lahat. Napahinto sa paghinga si Clarice. Ang malamig na pakiramdam ay muling gumapang sa kanyang buong katawan. Sino ang kausap nito? Anong babayaran? Ang peking paraiso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang mga sumunod na araw ay puno ng katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay kaysa sa sigawan. Sinusubukan ni Clarice na magtanong, pero laging inililihis ni Mark ang usapan. Huwag mo nang isipin, yun love, problema sa trabaho, sabi nito, ngunit iniiwasan ang kanyang mga mata. Mas madalas na itong wala sa bahay, at kapag naroon naman, palaging nakadikit sa cellphone, ang mukha ay balisa. Ang pagdududa ni Clarice ay parang isang maliit na binhi na unti-unting tumutubo sa kanyang puso. Ang mga ugat ay kumakalat at sumasakal sa kanyang tiwala. Isang hapon, habang mag-isa siya sa apartment at nag-aayos ng kanilang mga damit, isang malakas at sunod-sunod na katok ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang bisita. Ito ay marahas, mapilit. Kinabahan si Clarice. Sino ang kakatok ng ganoon? Tumingin siya sa peephole. 2 lalaking hindi niya kilala. Malalaki ang katawan at nakasimangot, ang nakatayo sa labas. Hindi siya kumibo. Nagbabaka sakaling aalis ang mga ito kung aakalaing walang tao. Ngunit lalo lang lumakas ang mga katok. Mark, alam naming nandyan ka. Buksan mo to. Sigaw ng isang boses, garalgal at nakakatakot. Napasandal si Clarice sa pinto. Ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan si Mark. Ngunit bago pa man niya maidayal ang numero, narinig niya ang tunog ng susi sa labas. May sariling susi ang mga ito. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang 2 lalaki ay pumasok na parang pag-aari nila ang lugar. Ang isa ay matangkad at payat. Ang isa ay mas pandak ngunit mas maskulado. Pareho silang may malamig na mga mata. Nasaan si Mark? Tanong ng matangkad. Wala siya dito. Nautal na sagot ni Clarice. Umatras hanggang sa mapasandal siya sa pader. Ngumisi ang lalaki. Isang ngangisi na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Ganoon ba? Sige, hihintayin namin siya. Mukhang komportable naman dito. Umupo ang 2 sa bago nilang sofa. Ipinatong ang maruruming sapatos sa glass-top center table. Ang kanilang presensya pa lang ay dumudumi na sa buong lugar. Ilang minuto ang lumipas na parang isang walang hanggan. Bawat segundo ay isang torture
para kay Clarice. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Mark. May dalang supot ng pagkain at may pilit na ngiti sa labi. "Love, nag-uwi ako ng paborito mo." Natigilan siya nang makita ang dalawang bisita. Ang supot ng pagkain ay nabitawan niya. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Sir!" Tumayo ang matangkad na lalaki. Lumapit ito kay Mark at walang sabi-sabing sinunggaban ang kanyang kwelyo. "Sir? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo, Mark?" Sabi nito. Idinidiin si Mark sa pader. "Saan na ang pera ko? Magbabayad ako. Bigyan niyo lang ako ng konting panahon pa." Nagmamakaawang sabi ni Mark, hirap nang makahinga. "Panahon? Tapos na ang panahon mo." Doon na hindi natiis ni Clarice. "Teka, ano bang nangyayari dito? Anong utang?" Tumingin sa kanya ang lalaki. Binitawan si Mark na napaupo sa sahig umuubo. Lumapit ito kay Clarice. "Ikaw siguro ang asawa," sabi nito. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "Magtanong ka sa magaling mong asawa. Itanong mo kung saan napunta ang perang in-invest nyo, ang perang galing sa tatay mo." Nanlamig si Clarice. Paano nila nalaman? Ang isa pang lalaki ay may kinuha sa kanyang bulsa. Isang tupi-tuping papel. Inihagis niya ito sa lamesa. "Pati asawa mo, sangkot dito," sabi ng lalaki. Tumingin kay Mark na nanginginig sa sahig. "Kaya kung may mangyari sa kanya, kasalanan mo." Nanginginig na pinulot ni Clarice ang papel. Binuksan niya ito. Isang kasulatan ng utang, isang malaking halaga. At sa ilalim, ang pangalan at pirma niya. Isang pirma na hindi kanya. Napatingin siya kay Mark. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwala. "Mark, anong ibig sabihin nito?" Ang buong mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang investment ay isang kasinungalingan. Ang pera ng kanyang ama. Hindi ito napunta sa negosyo. Ito ay pambayad utang. Utang sa sugal. "Patawarin mo ako, Clarice," humahagulgol na sabi ni Mark. "Naipit lang ako. Gagawan ko ng paraan. Pangako." Pero huli na ang lahat. Ang tiwala niya ay basag na, hindi na kailanman mabubuo. Umalis ang dalawang lalaki. Ngunit bago sila lumabas, may ibinulong ang matangkad kay Clarice. "Hindi pa kami tapos sa inyo." Nang silang dalawa na lang ang natira, sa gitna ng pekeng paraiso na biglang naging isang totoong impyerno, naramdaman ni Clarice ang matinding takot. Isang takot na higit pa sa takot niya sa kanyang ama o sa pulis. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Isang litrato. Ang kanyang ama. Si Ernesto. Kuha mula sa malayo. Naglalakad mag-isa sa kalye. Walang kamalay-malay. At sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe na nagpayelo sa dugo sa kanyang mga ugat. "Magbayad kayo." Habang ang mundo ni Clarice ay gabi-gabing binabagyo, ang mundo ni Ernesto ay nanatiling tahimik. Isang katahimikang masakit, parang isang walang katapusang paghihintay. Araw-araw, ang tanging kausap niya ay ang kanyang abogado sa telepono. At ang sagot ay palaging pareho. "Maghintay lang tayo, Mr. Ernesto." Isang hapon, sa sobrang inip at para maibaling ang isip, nagpasya siyang linisin ang kanilang lumang aparador. Ang aparador kung saan nakatago ang mga gamit ng kanyang yumaong asawang si Lorna. Mahigit 1 taon na mula nang pumanaw si Lorna, pero hanggang ngayon, hindi pa niya nagagalaw ang mga gamit nito. Hindi niya kaya. Ang bawat damit, bawat bagay ay may dalang alaala, may dalang amoy na parang nandoon pa rin ito sa kanyang tabi. Pero ngayon, kailangan niyang harapin ang nakaraan para makita kung mayroon pa bang kinabukasang natitira. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng aparador. Ang amoy ng naphthalene balls at ng pamilyar na pabango ni Lorna ay sumalubong sa kanya. Napapikit siya. Sa isang iglap,
Parang narinig niya ang tawa nito. Sinimulan niyang ilabas ang mga damit, isa-isa. Ang mga bestida na isinusuot nito tuwing linggo. Ang paborito nitong duster na pambahay. Sa ilalim ng tumpok ng mga damit, nakita niya ang isang maliit at makapal na notebook. Balat nito ay gawa sa leather. Medyo kupas na at may mga gasgas, pero nanatiling matibay. Ang talaarawan ni Lorna, naalala niya, gabi-gabi itong nagsusulat dito bago matulog. Hindi niya kailanman tinanong kung ano ang nilalaman. Iyon ang munting mundo nito, at iginalang niya iyon. Ngayon, sa unang pagkakataon, binuksan niya ito. Ang sulat kamay ni Lorna ay maganda at bilugan. Ang mga unang pahina ay puno ng mga kwento tungkol sa kanilang pag-iibigan. Nabasa niya ang tungkol sa una nilang pagkikita, ang una nilang date. Napangiti si Ernesto sa gitna ng lahat ng pait. Ang mga alaalang ito ay parang isang patak ng matamis na pulot. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Mga kwento tungkol sa pagbubuntis nito kay Clarice, ang unang pag-iyak ng kanilang anak. Ang unang salitang binigkas nito, tatay. Napahinto siya. Isang luha na naman ang pumatak. Inilipat niya ang mga pahina, papalapit sa kasalukuyan. At doon, sa isang entry na may petsang 10 taon na, ang nakalipas, isang kwento ang nakaagaw ng kanyang pansin. Mahal kong diary, hindi ko alam kung tama ba itong ginawa ko. Sana mapatawad ako ni Ernesto. Kumuha ako ng malaking halaga mula sa ipon namin nang hindi niya alam. Kailangang-kailangan ng kapatid kong si Mario. Nalulugi ang negosyo niya at kung hindi ako tutulong, mawawala ang lahat sa kanila. Ayokong sabihin kay Ernesto. Alam kong magagalit siya. Alam kong sasabihin niyang responsibilidad na iyon ng pamilya ni Mario. Pero kapatid ko siya. Hindi ko siya kayang tiisin. Ginawa ko lang ito dahil pamilya tayo. At sa pamilya, kung minsan, kailangan mong gumawa ng sakripisyo. Kahit pa itago mo ito sa taong pinakamamahal mo. Sana balang araw, kung malaman man niya, maintindihan niya ako. Natigilan si Ernesto. Hindi niya alam ito. Hindi niya kailanman nalaman. Si Lorna, ang kanyang perpektong asawa, ay naglihim sa kanya. Ngunit sa halip na magalit, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa kanya. Pag-unawa. Hindi pagnanakaw ang ginawa ni Lorna. Pagmamahal iyon. Isang desperadong pagmamahal para sa pamilya. Bigla niyang nakita si Clarice, ang kanyang anak na nagkamali. Ang kanyang anak na marahil ay naipit din sa isang sitwasyon na hindi nito naiintindihan. Itinulak ng pagmamahal. Kahit pa ito ay isang bulag na pagmamahal para sa maling tao, hindi nito binubura ang kasalanan ni Clarice. Ang sakit ay naroon pa rin. Pero sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, nakita ni Ernesto ang isang maliit na siwang sa pader ng kanyang galit. Isang siwang kung saan maaaring pumasok ang liwanag ng pagpapatawad. Isinara niya ang talaarawan. Niyakap niya ito ng mahigpit, na parang si Lorna na mismo ang kanyang kayakap. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, biglang tumunog ang kanyang cellphone, si Attorney De La Cruz. Mr. Ernesto, may progress na tayo, sabi ng abogado. Naipadala na ng korte ang subpoena para kay Clarice at sa asawa niya. Opisyal nang magsisimula ang kaso. Napabuntong hininga si Ernesto. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Pero ngayon, hindi na siya sigurado kung sino talaga ang kanyang kalaban. Ang sobre ay kulay brown. Simple lang. Ngunit para kay Clarice, ito ang pinakanakakatakot na bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Nakasulat sa labas ang pangalan niya at ang pangalan ni Mark. Sa loob, isang opisyal na dokumento mula sa korte. Isang subpoena. Idinimanda sila ng sarili niyang ama. Ang papel ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang bawat salita ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang balat, nagbibigay ng matinding pangingilabot. Republic of the Philippines, Regional Trial Court.
Ernesto Reyes versus Clarice Reyes Alcaraz and Mark Alcaraz. Ano yan? Ang malamig na boses ni Mark ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Nakatayo ito sa kanyang likuran, kagigising lang mula sa mahimbing na pagkakatulog. Sa mga nakalipas na araw, si Mark ay naging ibang tao. Ang dating malambing at maalaga niyang asawa ay naging iritable, laging galit, at mapaghinala. Inagaw nito ang papel mula sa kanyang kamay. Mabilis na gumalaw ang mga mata nito habang binabasa ang nilalaman. Isang malutong na mura ang kumawala sa bibig nito. Hindi makapaghintay ang matandang yun. Sigaw nito, nilukot ang papel at ibinato sa sahig. Talagang gusto niya tayong ipakulong. Anong gagawin natin, Mark? Tanong ni Clarice. Ang boses ay halos pabulong na sa takot. Hinarap siya ni Mark, ang mga mata ay nanlilisik. Anong gagawin natin? Wala. Ikaw. Ikaw ang umayos nito. Kausapin mo ang tatay mo. Bawiin niya ang kaso. Gawin mo ang lahat. Pero paano? Hindi ko alam. Basta gawin mo. Ang mga sumunod na oras ay parang isang masamang panaginip. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang ama, ngunit hindi ito sumasagot. Ang mga mensahe niya ay hindi nito binabasa. Para siyang sumisigaw sa isang walang laman na balon. Samantala, ang mga banta mula sa mga pinagkakautangan ni Mark ay lalong tumitindi. Sunod-sunod na text messages, mga litrato ng kanilang condominium building, isang litrato ng sasakyan ni Mark, isang paalala na alam nila ang bawat galaw niya. Naramdaman ni Clarice na ang mga pader ng kanilang peking paraiso ay unti-unting lumalapit. Sinisikip siya. Hindi siya makahinga. Gabi. Umuulan ng malakas sa labas. Nakaupo si Clarice sa dilim, nakatingin sa mga ilaw ng syudad na ngayon ay malabo na dahil sa buhos ng ulan. Si Mark ay naglalakad pabalik-balik sa sala, parang isang mabangis na hayop sa loob ng kulungan. Kailangan kong umalis. Biglang sabi ni Clarice. Napahinto si Mark. Ano? Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si tatay. Magmamakaawa ako sa kanya. Kahit anong ipagawa niya, gagawin ko. Hindi. Mabilis na sagot ni Mark. Hindi ka aalis dito. Bakit? Ano pang mas masama ang pwedeng mangyari, Mark? Kakasuhan na tayo ng tatay ko. Hinahabol na tayo ng mga taong yan. Wala na tayong pera. Wala na tayong pupuntahan. At ano sa tingin mo ang gagawin mo? Lumapit si Mark sa kanya. Ang boses ay mapanganib. Pupunta ka sa tatay mo para isuplong ako, para iligtas ang sarili mo at ipahamak akong mag-isa. Inagaw nito ang cellphone mula sa kanyang kamay. Hinila siya nito patayo. Dito ka lang, sabi nito. Ang mga daliri ay mahigpit na nakabaon sa kanyang braso. Hindi ka alis sa tabi ko. Sabay tayong pumasok dito. Sabay din tayong lalabas. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Clarice ang lahat. Hindi na ito pagmamahal. Ito ay pagkakakulong. Hindi siya asawa. Isa siyang bihag. Isang kasangkapan. Nawala na ang kanyang ama. Nawala na ang pera. Nawala na ang kanyang kalayaan. At ngayon, nawala na rin ang lalaking inakala niyang mahal niya. Nawala na ang lahat. Hinintay niyang humimbing ang tulog ni Mark. Ang bawat paghilik nito ay parang isang orasan na nagbibilang ng kanyang pagkakataon. Hinintay niya ang hating gabi. Nang sigurado na siyang tulog na ito, dahan-dahan siyang bumangon. Walang ingay. Kinuha niya ang susi ng apartment mula sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nagdala ng kahit ano maliban sa suot niyang damit. Walang cellphone, walang pera, walang bag. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura. Isang maliit na click. Napahinto siya. Tinitingnan kung magigising si Mark. Pero hindi ito gumalaw. Binuksan niya ang pinto. Sapat lang para makalusot ang kanyang katawan. At pagkatapos, tumakbo siya. Tumakbo siya sa pasilyo. Tumakbo siya pababa ng hagdanan, hindi na naghintay ng elevator. Tumakbo siya palabas sa malakas na ulan, sa madilim na gabi, walang patutunguhan. Ang tanging alam niya
ay kailangan niyang tumakas. Mula kay Mark, mula sa mga nagbabanta sa kanya, mula sa kasalanang unti-unti nang pumapatay sa kanya. Ang malakas na buhos ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Ernesto. Nakatayo siya sa may bintana, hawak ang isang mainit na tasa ng kape, ngunit hindi niya maramdaman ang init nito. Ang kanyang buong pagkatao ay nilalamig. Hating gabi na. Hindi na naman siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang nabasa niya sa talaarawan ni Lorna. Ang sakripisyo, ang pagmamahal, ang pamilya. Kasalanan ba niyang lahat? Nagkulang ba siya bilang ama? Kaya naghahanap si Clarice ng pag-aaruga sa maling tao? Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang katok sa pinto. Mahina. Desperado. Halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Sino naman ang kakatok sa ganitong oras? Baka guni-guni lang niya. Ngunit narinig niya itong muli. Mas malakas na ngayon, may kasamang paghikbi. Kinabahan si Ernesto. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sumilip siya sa maliit na butas. Ang kanyang puso ay biglang huminto sa pagtibok. Sa labas, basang-basa sa ulan, nanginginig sa ginaw, ay ang kanyang anak. Si Clarice, ang itsura nito ay kahabag-habag. Ang buhok ay gusot. Ang damit ay luma. Ang muka ay puno ng pasa at galos. Mula sa pagtakbo, walang pag-aalinlangang binuksan ni Ernesto ang pinto. Pagbukas na pagbukas pa lang, bumagsak si Clarice sa kanyang harapan. Niyakap nito ang kanyang mga binti. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Humagulgol ito ng malakas. Isang iyak na puno ng pagsisisi, takot at sakit. Tay, patawarin mo ako. Paulit-ulit na sabi nito sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawad. Niloko niya tayong lahat. Niloko niya ako. Natigilan si Ernesto. Ang galit na matagal na niyang kinimkim ay biglang naglaho, napalitan ng awa. Awa para sa kanyang anak na ngayon ay parang isang basang sisiw na nawawala. Akmang yayakapin na niya ito para itayo nang biglang isang sasakyan ang humarurot at huminto sa tapat ng kanilang bahay. Mabilis na bumaba mula rito si Mark. Ang mukha ay puno ng galit. Sa likod niya, bumaba rin ang dalawang lalaking naningil sa kanila noon. Clarice! Sigaw ni Mark. Ang boses ay parang kulog. Bumalik ka dito. Huwag kang magkakamaling magsumbong. Akmang lalapitan ni Mark si Clarice para kaladkarin, ngunit sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, humakbang si Ernesto paharap. Itinayo niya si Clarice at itinago sa kanyang likuran. Hinarap niya si Mark. Ang kanyang mga mata, kahit may edad na, ay nag-aalab sa galit ng isang ama na pinoprotektahan ng kanyang anak. Huwag mong hahawakan ang anak ko, maring sabi ni Ernesto. Wala na kayong pakialam dito, matanda. Sigaw ni Mark. Asawa ko siya. Aalis kami. Hindi siya sasama sa'yo, matigas na sagot ni Ernesto. Sa likod niya, nanginginig na nagsalita si Clarice. Ayoko na, Mark. Tapos na tayo. Sasabihin ko kay tatay ang lahat. Doon na, tuluyang nagdilim ang paningin ni Mark. Sumugod ito, hindi papunta kay Clarice, kundi papunta kay Ernesto. Ngunit bago pa man ito makalapit, ang dalawang kasama nito ang humarang sa kanya. Teka, sabi ng matangkad na lalaki, hinawakan si Mark sa balikat. Ano ito, Mark? Akala ko ba kukunin lang natin ang asawa mo para siguraduhing makakabayad ka? Anong drama to? Bitawan niyo ako. Papatayin ko ang matandang yan. Ang ingay at komosyon ay gumising sa mga kapitbahay. Isa-isang bumukas ang mga ilaw sa mga katabing bahay. May sumilip sa bintana. Nang makita ng dalawang lalaki na marami nang nakatingin, nagbago ang kanilang itsura. Napagtanto nilang wala na silang makukuha kay Mark. Wala na tayong mapapala dito, sabi ng isa. Laglag na tong gagong to. Binitawan nila si Mark at tinalikuran.
Pero bago sila sumakay sa kotse, sinuntok ng matangkad na lalaki si Mark ng malakas sa sikmura. Napaluhod si Mark. Hawak ang kanyang tiyan. Ang sigawan, ang ulan, ang pagdating ng mga usisero. Isang kapitbahay ang sumigaw na tumawag na raw siya ng mga tanod at pulis. Ilang sandali pa, dumating ang patrol car ng pulis. Ang sirena nito ay umawagayway sa basang kalsada. Dinampot ng mga pulis si Mark na hindi na makapalag. Dinampot din ang dalawang lalaki na hindi na nakalayo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga pulis, ang mga tanong, ang mga nagbubulungang kapitbahay, tanging sina Ernesto at Clarice ang nakatayo sa gitna ng lahat, hindi kumikibo. Ang ulan ay nagsimulang humina. Ang sirena ng pulis ay papalayo ng papalayo. Naiwan silang dalawa, ama at anak, nakatayo sa simula, sa gitna ng mga guho ng kanilang nasirang pamilya. Walang salitang namamagitan sa kanila. Tanging ang bigat ng mga nangyari at ang hindi masabing tanong kung paano sila magsisimulang muli. Standing! Ang sumunod na umaga ay dumating ng walang kulay. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang bigat sa hangin ay naroon pa rin. Nakaupo si Ernesto sa kanilang lamesa sa kusina, kaharap ang isang tasang kape na kanina pa lumamig. Mula sa sala, naririnig niya ang mahinang pag-iyak ni Clarice. Simula kagabi, pagkatapos umalis ng mga pulis, walang nagsalita sa kanila. Ipinaghanda niya ito ng tuyong damit at mainit na sabaw, ngunit hindi nito ginalaw. Dumiretso lang ito sa dati nitong kwarto at doon ikinulong ang sarili. Hindi alam ni Ernesto kung ano ang dapat niyang gawin o sabihin. Ang galit na naramdaman niya ng ilang linggo ay napalitan ng isang malalim at nakapapagod na lungkot. Nawala ang pera niya, oo. Pero habang tinitingnan niya ang durog na kalagayan ng kanyang anak, napagtanto niyang mas malaki ang nawala dito. Nawala nito ang kanyang kinabukasan, ang kanyang dangal, ang kanyang sarili. Tumayo siya. Kinuha niya ang talaarawan ni Lorna mula sa kanyang silid. Ito na siguro ang tamang panahon. POV, Clarice, nakahiga si Clarice sa kanyang lumang kama. Yakap-yakap ang unan na amoy bahay, amoy tatay. Ang bawat sulok ng silid ay isang paalala ng buhay na kanyang sinayang. Ang mga litrato nila noong bata pa siya, ang mga medalya niya mula sa eskwela, ang mga pangarap na sabay nilang binuo ng kanyang mga magulang. Lahat ay sinira niya. Narinig niyang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ama, hindi nagsasalita. Umupo ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Alam kong hindi sapat ang sorry, Tay. Sa wakas ay basag niya sa katahimikan. Ang boses ay paos dahil sa magdamag na pag-iyak. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Kahit itakwil niyo ako, naiintindihan ko. Hindi sumagot si Ernesto. Sa halip, inilapag nito sa ibabaw ng kama ang isang lumang notebook, ang talaarawan ng kanyang ina. Basahin mo, mahinang sabi nito, para maintindihan mo kung ano ang pamilya. Iniwan siya ng kanyang ama sa silid. Nag-aalangan, kinuha ni Clarice ang talaarawan. Binuklat niya ito. Binasa niya ang tungkol sa pagmamahala ng kanyang mga magulang. Binasa niya ang tungkol sa kagalakan nila nang siya'y isilang. At binasa niya ang tungkol sa isang lihim. Ang lihim ng kanyang ina na gumawa ng isang mahirap na desisyon para sa pamilya. Isang desisyon na ginawa dahil sa pagmamahal. Habang nagbabasa, ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang dahil sa pagsisisi, may kasama itong pag-unawa. Naunawaan niya ang lalim ng pagmamahal na mayroon sa pamilyang ito. Isang pagmamahal na winasak niya dahil sa pagiging makasarili. Naalala niya ang isang pangarap. Isang pangarap na madalas ikwento sa kanya ng kanyang ina. Balang araw, anak, sabi sa kanya ni Lorna noon habang nagtitimpla ng kape, magtatayo tayo ng sarili nating coffee shop. Maliit lang. Tatawagin nating Lorna's Brew. Isang lugar
kung saan pwedeng magpunta ang mga tao para magpahinga at maging masaya. Tumayo si Clarice, dala ang tala-arawan, lumabas siya ng silid. Naabutan niya ang kanyang ama sa kusina, nakatingin sa labas ng bintana. "Tay," tawag niya. Lumingon ito. "Ang pangarap ni nanay?" Sabi ni Clarice. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bagong determinasyon. "Ang coffee shop. Itayo natin, tay. Gamitin natin kung ano man ang matitira. Kahit sa maliit na paraan lang, para sa kanya, para sa atin, para may masimulan tayo ulit." Tiningnan siya ni Ernesto ng matagal. Ang kanyang mga mata ay malalim. Sinusuri ang bawat piraso ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ay naroon pa rin. Hindi basta-basta mabubura. Ngunit meron ding kaunting pag-asa. Hindi nito sinagot ang kanyang mungkahi. Sa halip, isang tanong ang ibinato nito sa kanya. Isang tanong na mas mabigat at mas mahalaga. Handa ka na bang magsimula ulit? Mula sa wala. Isang taon ang lumipas. Ang masarap na amoy ng bagong timplang kape at tinapay na bagong luto ang sumasalubong sa sino mang papasok sa maliit ngunit maginhawang kapihan sa kanto ng Mabini Street. Sa salaming pinto nito, may nakaukit na mga salita sa simple ngunit eleganteng pagkakasulat. Lorna's Brew. Sa likod ng counter, abala si Ernesto sa pag-asikaso ng espresso machine. Sa kanyang edad, hindi inaakalang matututunan pa niya ito. Ngunit sa araw-araw na pagsasanay, naging sanay na rin siya. Ang bawat tasa ng kapeng tinitimpla niya ay may kasamang nangiti. Isang nangiting totoo, hindi napilit. "Good morning, Mang Ernesto. Ang aga natin, bati ng isang suking customer, isang guro mula sa kalapit na eskwelahan. "Siyempre naman, ma'am. Para sa paborito niyong kape," sagot ni Ernesto. Mula sa maliit na kusina sa likod, lumabas si Clarice. May dalang isang tray ng mga bagong lutong pandesal. Nagbago na rin siya. Ang dating balisa at malungkot niyang mga mata ay napalitan ng kapayapaan. Kahit pa may bakas pa rin ng pinagdaanang hirap, mas simple ang kanyang pananamit, ngunit may dignidad sa bawat kilos niya. "Clarice, anak, ang order ni Ma'am Santos," sabi ni Ernesto. "Opo, tay." Habang inaabot ni Clarice ang kape at tinapay sa customer, isang matandang babae na kasama ng guro ang nagtanong. "Kaano-ano mo siya, Ernesto? Ang sipag na bata." Napangiti si Ernesto. Isang nangangiti na puno ng pagmamalaki. "Kasosyo ko po," sagot niya. "Siya ang boss ko dito." Nagtawanan sila. Ang salitang kasosyo ay higit pa sa isang business term para sa kanila. Ito ang simbolo ng kanilang bagong relasyon, hindi na lang basta ama at anak. Sila ay magkatuwang, magkasama sa pagbangon. Hindi naging madali ang nakaraang taon. Nagsimula sila mula sa wala. Ibinenta ni Ernesto ang kapirasong lupa na natira sa kanya at iyon ang ginamit nilang puhunan. Ang proseso ng pagpapatawad ay mabagal at masakit. May mga araw na hindi sila nag-iimikan. Tanging ang tunog lang ng mga kasangkapan ang maririnig sa kanilang bahay. May mga gabi kung kailan pareho silang binabangungot ng nakaraan. Si Mark ay nakakulong, pinagdurusahan ang kanyang mga kasalanan. Si Clarice ay sumailalim sa counseling at patuloy na bumibisita sa kulungan. Hindi para balikan ang nakaraan, kundi para sa sarili niyang closure, para harapin ang taong minsan niyang minahal at pinatawad na rin sa kanyang puso. Ang pagtatayo ng Lorna's Brew ang naging tulay nila. Sa bawat pagpukpok ng martilyo, sa bawat pagpipintura ng pader, dahan-dahan din nilang inaayos ang mga nasirang pader sa pagitan nila. Sa bawat pagtimpla ng kape, natututunan nilang pag-usapan ang mga bagay-bagay mula sa simpleng inventory hanggang sa mabibigat na nararamdaman. Dumating ang dapit hapon. Isinara na nila ang kapihan. Ang ginintuang sinag ng papalubog na araw ay tumatagos sa salaming bintana. Nagbibigay ng mainit na kulay sa buong lugar. Nananatili silang nakaupo
Sa isa sa mga mesa, kapwa tahimik, pinapanood ang pagdaan ng mga sasakyan sa labas. Ito ang kanilang ritual araw-araw bago umuwi. Nagtimpla si Ernesto ng 2 tasa ng kape. Inilapag niya ang isa sa tapat ni Clarice. Tiningnan ni Clarice ang tasa, pagkatapos ay tumingin sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nangilid. "Salamat, Tay," sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kahulugan. Hindi lang ito pasasalamat para sa kape. Ito ay pasasalamat para sa pangalawang pagkakataon, para sa pagtanggap, para sa hindi pagsuko. Tumingin din si Ernesto sa kanya. Ang mga guhit sa kanyang muka ay tila lumalim, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. "Salamat din, anak," sagot niya. Hindi lang ito pasasalamat para sa tulong sa kapihan, ito ay pasasalamat sa pagbabalik, sa pagpili sa pamilya, sa pagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Sabay nilang ininom ang kanilang kape. Ang pait at tamis nito ay parang kwento ng kanilang buhay. May mga mapapait na alaala, ngunit sa huli, nananaig pa rin ang tamis ng pag-asang dala ng bagong umaga. Magkasama, sabay nilang tiningnan ang labas ng bintana. Hindi na ang nakaraang kanilang tinakbuhan, kundi ang kinabukasang sabay nilang haharapin. 1 tasa sa isang pagkakataon. Habang hawak ni Ernesto ang kanyang tasa, tiningnan niya ang kanyang anak. Sa sinag ng papalubog na araw, hindi na niya nakikita ang anino ng pagkakanulo. Hindi na niya nakikita ang babaeng nag-iwan sa kanya sa kalsada. Ang nakikita niya ay isang babaeng tumayo mula sa pagkakadapa. Isang babaeng buong tapang na hinarap ang kanyang mga pagkakamali. Isang babaeng may lakas na, katulad ng sa kanyang ina. Ang kapayapaang naramdaman niya sa sandaling iyon ay isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pagpapatawad pala ay hindi paglimot sa sakit, kundi pagbibigay puwang sa puso para sa mga bagong alaala. Para naman kay Clarice, ang bawat higop sa kape ay parang isang panalangin, isang pasasalamat. Alam niyang ang peklat ng nakaraan ay mananatili sa kanila magpakailanman, ngunit hindi na ito kumikirot. Isa na lamang itong paalala, isang paalala ng kanyang malaking pagkakamali at ng mas malaki at hindi matatawarang pagmamahal ng isang ama. At sa paglipas ng panahon, ang Lorna's Brew ay hindi lang naging isang simpleng kapihan. Ito ay naging isang kanlungan, isang lugar kung saan ang mga pamilya ay nagkikita, kung saan ang magkakaibigan ay nagtatawanan, at kung saan ang mga pusong pagod ay nakakahanap ng ilang sandali ng kapayapaan. Ang relasyon ni Ernesto at Clarice ay hindi na lamang tungkol sa paghilom. Ito ay tungkol na sa pamumuhay. Ang kanilang mga araw ay napuno na ng mga bagong alaala, mga masasayang pagtatalo, kung anong bagong recipe ang susubukan, mga tawanan kapag may natatapong kape, at ang tahimik na pag-unawa sa bawat isa na hindi na nangangailangan pa ng maraming salita. Isang hapon, habang abala si Clarice sa pag-aasikaso sa isang customer, napatingin si Ernesto sa isang nakakuwadrong larawan sa pader. Ang nakangiting mukha ni Lorna. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang anak, ang buhay na patunay ng kanilang pag-ibig at pag-asa. Napangiti si Ernesto at pabulong na sinabi sa hangin na para bang naririnig siya ng kanyang yumaong asawa. "Masaya na kami. Mahal ko, masaya na kami." Ang amoy ng kape ay nanatiling simbolo, hindi na ng sakit at pagsisisi, kundi ng isang bagong simula at ng walang hanggang pagmamahal na kayang buuin muli ang lahat ng nasira. At dito nagtatapos ang kwento ni Ernesto at Clarice, isang paglalakbay ng sakit, pagpapatawad at muling pagbangon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Ang pagsulat sa kanilang kwento ay isang paglalakbay na puno rin ng emosyon. Naging buhay sa aking isipan sina Ernesto at Clarice
at naramdaman ko ang bawat bigat ng kanilang pinagdaanan. Sa kanilang kwento, nakita natin na ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Hindi ito isang pinto na basta na lang binubuksan, kundi isang tulay na dahan-dahang itinatayo. Piraso bawat piraso mula sa mga guho ng nakaraan. Ipinapaalala rin nito sa atin ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito perpekto, ngunit sa huli, ito ang ating kanlungan. Ang pagmamahal ng isang magulang at ang pagsisisi ng isang anak ay may kakayahang paghilumin kahit ang pinakamalalim na sugat. At higit sa lahat, sana ay nag-iwan ito sa inyo ng isang munting binhi ng pag-asa na kahit gaano man tayo kadapa o maligaw ng landas, laging may pagkakataong magsimulang muli. Laging may bukas na naghihintay na kasing init at kasing sarap ng isang bagong timplang kape. Ngayon, nais naming marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ang nagsisilbing inspirasyon sa aming patuloy na pagkukwento. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.